Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Expanded number coding scheme sa Metro Manila sususpendihin sa mga piling araw ngayong holiday season ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Bagong play park sa Laguna Lake binuksan sa Taguig City para sa mga bata ngayong Pasko. Simbang gabi sa Vatican, pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle, dinaluhan ng ilang libong overseas Filipino workers. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Suspendido ang expanded number coding scheme sa Metro Manila sa mga piling araw ngayong holiday season. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, walang number coding simula sa Miyerkules, December 24 or Bispiras ng Pasko, Huwebes, December 25, araw ng Pasko, Martes, December 30 o Rizal Day at Miyerkules, December 31, Bispiras ng Bagong Taon at Huwebes, January 1, 2026, araw ng Bagong Taon. Sinuspindi na rin ng ahensya ang number coding sa December 29, 2025 at sa January 2, 2026 kung kailan walang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan alinsunod sa Memorandum Circular No. 111 ng Office of the President. Paalala ng MMDA sa mga motorista, planuhin ang mga biyahe, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. Sa mga naghahanap ng pasyalan ngayong Pasko, binuksan ng pamahalaang lungsod ng Taguig nitong weekend ang isang bagong parke kung saan maaaring mag-enjoy ang mga pamilya lalo na ang mga bata. Ito ang TLC Play Park na malapit sa Laguna Lake. Ayon kay Taguig Mayor Lani Cayetano, layunin nitong mabigyan ang mga pamilyang Taguigenyo ng ligtas at malawak na pasyalan kung saan pwede silang makapag-bonding at magpalipas oras. Dinisenyo rin anya ang parke para sa mga batang edad 3 hanggang 12. Ipinakita rin sa mga bisita ang katangian nagpapakilala sa Taguig City bilang probinsyudad. Tampok sa TLC Play Park ang mga mascot na nagpapakita ng mga asal na dapat isabuhay ng bawat batang Taguigenyo tulad nila Eli Madasalin, Luli Mapagmahal, Aya Masayahin, Miggy Magalang, Mika Malikhain, Juan Masipag at Kali Makalikasan. Makikita rin ang sari-saring istruktura na susubok sa liksi, kalistuhan at pagkamalikhain ng mga bata. Bukas ang TLC Play Park mula Martes hanggang Linggo, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at alas 3 hanggang alas 8 ng gabi. Libre ang pagpasok sa parke pero ipinapatupad dito ang first come, first serve policy. Maaari lamang magtagal ng hanggang 1 oras sa parke ang bawat bata. Nagtipon ang ilang overseas Filipino workers or OFW sa ginanap na simbang gabi na pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle sa St. Peter's Basilica sa Vatican noong December 21. Kilala rin bilang Misa de Gallo, parte na ng tradisyon ng mga Pilipino ang simbang gabi bilang pag-aabang sa araw ng Kapaskuhan, lalo na sa mga OFWs na nakasanayan ng magdebosyon ng gabi upang makapasok pa rin sa oras ng trabaho. Sa kanyang homily, tinanong ni Tagle ang mga dumalo kung ang mga plano at paghahanda nila sa nalalapit na Kapaskuhan ay naayon sa plano ng Panginoon kung saan nagpapaalala ito sa tunay na kahulugan ng Pasko. Kasama ni Tagle si Philippine Ambassador to Italy Nathaniel Imperial, Ambassador to the Holy See Mila Grace Makahilig, Filipino communities, mga madre, pare at mga clergy mula sa ibang dioceses. Ang simbang gabi na may temang Pasko sa Jubileo 2025 ay selebrasyon ng pag-asa, komunidad at pagpapahalaga ng kulturang Pilipino.
At sa balitang pangkalakalan, 359 na mga manggagawa at micro, small and medium enterprises or MSMEs sa Socsargen ang nabigyan ng tulong ng Department of Labor and Employment 12 ngayong 2025. Ito'y sa pamamagitan ng Adjustment Measures Program or AMP ng ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ng DOLE 12 na nakapaglaan ito ng mahigit 7.9 million piso upang matulungan ang mga negosyo na manatili sa operasyon, mapoprotektahan ang mga trabaho at makatugon sa mga problema ng pang-ekonomiya. 16 sa natulungan na negosyo ay mula sa agriculture, food processing, education, retail services at coffee-related enterprises. Bukod dito, ilan din sa mga benepisyaryo ng ahensya ay mga kooperatiba, agribusiness companies, food manufacturers, coffee shops, service providers at mga learning institutions. Ayon kay Office in Charge Regional Director Raymond Felsahor, ang AMP ay parte ng inisyatibo ng pamahalaan para panatilihing bukas ang mga negosyo habang pinoprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Samantala, namahagi ang Department of Agriculture or DA ng halos 15 milyong pisong halaga ng suporta kabilang ang mga truck at tulong pinansyal sa mga farmers cooperative sa Bicol Region. Ayon kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, ang 5 kooperatiba na nakatanggap ng tulong ay mapapaunlad ang kanilang harvesting efficiency at paghahatid ng kanilang mga produkto. Sa ilalim naman ng Kadiwa Financial Grant Assistance Program, ang Sipokot Farmers and Fisherfolk Agriculture Cooperative mula sa Sipokot, Camarines Sur ay nakatanggap ng tulong na nagkakahalagang 1.1 million pesos. Gagamitin ang nasabing pera sa pagbili ng mga sasakyan para sa Kadiwa on Wheels program at pandagdag kapital din sa operasyon ng mga kooperatiba. Samantala, ang San Roque Sagumay Farmers Agriculture Cooperative sa Nabua, Camarines Sur naman ay nabigyan ng 639,000 sa ilalim ng Agri-Entrepreneurship Capability Enhancement Assistance Financial Grant na gagamitin sa pagtatayo ng Kadiwa Retail Store. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. At 3 araw na lang ay Pasko na. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.